Kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng taktang panahon. Pagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang response po natin sa God's grace, humility o kapakumbabaan. Salamat sa mga kabataan mga kabataan natin nagpapasakop sa mga elder, nagpapasakop sa mga pastor, papasakop sa mga adult, sa mga matanda. Biblical po. Ito po ang pangunahin response. Nagpupuri ka, nananalain ka, nagbabasa ka, nag-aaral ka, kung walang pagpapasakop, walang kapakumbabaan. Ang mapagpakumbaba ay itataas. Ang mapagpataas ay ibababa ng Diyos. Pupuri sa Panginoon ay hindi po yung panahon lamang. Ang pagpupuri sa Panginoon, ito ay talagang all the time. Pagkising mo sa umaga, pagmulat mo ng mata, ay isang biyaya ng Diyos. Masasabi po na pag ikaw nananalangin, tinataas mo ang mga kamay mo, ay isang tanda na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Sinasambit mo sa iyong sarili na ang Diyos ang pinaka makapangyarihan. Ang Diyos natin, Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Totoo mga kapatid, mahirap magpuri yung dalawa o hati ang puso mo. Yung bang meron kang inaalala, yung mga bagay na umahadlang. Kaya dapat, bago ka umarap sa pagpupuri, isettle mo muna yung taong hindi mo nakasundo. Kausapin mo sa isang sulong. Kapatid, pasensya ka na. Kung may nasabi ako hindi maganda, pasensya na, pasensya na. Yun. Mahirap yung nagpupuri ka, mabigat sa kalooban mo. Para bang 50-50. Ang pagpupuri sa Panginoon, why not gawin natin 100%? Sa lahat ng iyong lika, madamay kagalakan. Okay? Sa Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Corinthians 6:20, for you were both. Sa Tagalog, sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam, ay siya ay iyo ring andugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidna ng inumin ay hindi nga matutuyo. Paglilingkod sa iyong pagsamba, no, nagagawa mo ito hindi lamang sa loob ng iglesia, maging sa tahanan, maging sa iyong trabaho. Kapuri-puri ba ang iyong mga panalita, kapatid? Nalululhati pa ang iyong mga kausap? Nagagalak pa? Napaparangalan ba ang Diyos sa iyong pag-uusap? Sa iyong pagkikipagpalitan ng salita? Sa iyong kaibigan? Sa iyong mga kapatid, kapamilya? Ang Diyos pa ang palaging ang sentro ng usapan. Hindi masama ang magmarites, hindi masama, no? Pero kung nakakasakit ng kapwa, nakakasakit ng damdamin, ay iwasan po natin. Pag ang taong yon nasaktan mo ng damdamin, ay napakahirap. Lalo na po kung ang taong yon ay maramdamin. Balat sibuyas. No? Pag sabihin na ibigay mo, oh Lord, thank you po. So bago po umarap, bago magpuri, bago mo parangalan ang Diyos, ay kailangan pong ayusin, settle kung ano man ang di pagkakaunawaan.